Hello guys, greetings from Vancouver, Canada. Okay, so magbibigay ako ng updates. So, first time kong sumakay ng Air Canada. Kanya ako magba-vlog para hindi ako maka-storbo. First time ko sumakay ng Air Canada. So, sabi nung Pinay dito na nakausap ko, bago lang daw yung ruta ng Air Canada. So sabi ko, usually kasi ang nasakyan ko na Japan Airlines, Nippon Air, Singapore Air, gano'n, tsaka United. First time namin sa Air Canada. So far from Houston to Vancouver, 5-hour trip. Okay naman yung Air Canada. Friendly naman yung mga staff. Tapos since 5 hours lang yun, wala talagang siniserve na meal. So dapat kumain ka na bago ka sumakay. Tapos nagbigay lang sila ng option na cookies or pretzels. So kinuha ko pretzel, kay AJ cookies. Bakit pretzel? Kasi susundin ko yung payo ni JR. Sabi niya, kuya, pagka punta ka sa Pilipinas, mas maganda may caloric deficit. This is a final boarding call for Air Canada Flight 19 to Singapore. All customers should now be on board through gate D52. Sabi niya maganda, meron kang French. Tous les clients sont priés de se présenter immédiatement à la porte D52. Maganda, may caloric deficit ka. Okay nga naman. Okay, that's a good advice. Para hindi talaga ako mag-gain ng weight. Wala naman talaga akong balak mag-gain ng weight. Kaso pagdating ko, birthday ni Paul buffet kami. Pero kaya kong kontrolin yan kasi babawi mo sa ibang araw. Anyway, so yun nga, share ko yung experience ko sa Air Canada. Ayun, ito magandang background. Yan, sa Air Canada. Yan, nag-offer lang sila ng snacks. Tapos buti naman yung drinks nila mayat maya. Tapos 1 hour bago mag-landing, nag-offer uli ng drinks. So libre yung drinks, no? Either water, Coke, Sprite, ginger ale, or juice gusto mo, no? Apple juice or orange juice. Tapos yun lang, may isa pa, cranberry. Yan. So mayat maya ang inom kasi doon sa hindi pa nagta-travel, no guys, pagka tumataas kayo ng altitude, dapat mag-hydrate kayo kasi maapektuhan yung yung well-being nyo. Specifically yung iba nakaka-headache, no? Tapos may problema ako dahil inuubo ko umiyahe ako, may ubo pa akong konti. Yung pag nagda-dry yung throat ko inuubo ko, kaya dapat may umiinom ako. Kaya every time mag-offer sila, humihingi talaga ako. Tapos humihingi pa ako ng extra. Okay lang naman magdoble, no? So ayun. Tapos ito pala yung wala silang complimentary na earphone. So meron silang entertainment. Yung entertainment nila, maganda naman yung selection ng mga movies, maganda naman. Kaso dapat may dala ka palaging headphone, no? Headphone na may plug, wag yung Bluetooth. Ito Bluetooth nakalimutan ko yung plug nito. Pero buti na lang meron akong backup na earphone. So otherwise, magbabayad ka, sisingilin ka nila $399. Card daw babayad, $399. Pero malamang yung quality ng earphone na ibibigay sa'yo, malamang 50 cents lang yan sa eBay. Mumurahin lang talaga. Pagkatapos niyan, French. Mag-French yan. Mag-French yan. Dernier appel pour l'embarquement de Siessini, Logier pour le vol Air Canada 19. Kanina ko pa sinasabihan si AJ na matulog, cellphone. Napagod na rin siguro. Kasi oras na ba sa Texas? 2:00 na. Si AJ
Kawawa naman. Pero nga, yung nanay niya, asawa ko, takot na takot para dyan kay AJ. Sabi ko, hindi, malaki na yan eh. Tsaka maganda yung ano, nasasanay sa hirap. Yun pa pala yung naisip ko ngayon, no? Yung pag-uwi sa Pilipinas, maliban sa magastos, mahirap eh. Mahirap yung biyahe eh, kasi ang tagal. Actually, ito nga yung maikli na nga tong biyahe na to eh. Ang total flight time namin is ano lang eh, 18 hours total. Mabilis na yun. 18 hours tapos may layover na 5 hours. Yun dati, nung 2016, dalawa yung ano namin, layover, tapos nag-stop pa sa Russia. Hindi namin alam yung layover, oh. Nag-book lang kami, wala pa kasi kami alam nun eh. Hindi namin alam pagdating namin sa Russia, oh. Nakakatakot kasi hindi namin yung mga nakasulat sa ano nila, sa mga dadaanan, ano, Russian, hindi English. So natakot kami, baka mawala kami, maiwan. So kung saan pumupunta yung mga tao, sumabay lang kami. Tapos hindi na kami gumala-gala doon sa airport kasi baka mamaya maiwan kami. Kasi nga walang English translation. Tapos meron doon ano, crew, ground crew, parang janitor, babae parehas. Ewan ko kung nag-aaway, sisigawan eh. Sabi, hindi ko alam kung normal lang sa kanila yung gano'n na parang galit palagi eh. Mga Russian eh. Nakakatakot. Nakakatakot. Pero yung misis ko yata may nabiling ano doon, Russian doll sa ano, doon sa Russia na sa Russia no, sa airport. No? So eto may clean na to sa totoo lang. 18 hours total flight time. No, pero yun nga no. Yung pag-uwi sa Pilipinas, hindi lang magastos. Yung mahirap, masakit sa katawan kasi puyat ka, tapos makakatulog ka man, nakaupo ka lang. Iba pa rin yung tulog na nakahiga. Iba pa rin. Tapos lalo na pag tumatanda ka siguro, mahirap na magbiyahe-biyahe. Na-imagine ko. Ito si AJ, flexible pa to si AJ. Flexible pa katawan nito eh. Tapos ito pa pala, gusto kong mag-enjoy si AJ sa trip namin. Ano, first father and son adventure na out of the country. No? Kasi nung una, tinanong ko siya kung excited na siyang umuwi sa Philippines. Sabi niya hindi niya alam kasi kung ano dadatnan sa Pilipinas. Kasi nga naman sa Texas yan pinanganak eh. Tejano yan eh, Tejano. Texas yan eh, Texan yan si AJ eh. Tapos nung last na umuwi kami 2016, 3 years old pa lang siya noon. Hindi niya pa naaalala yung majority ng ano, ng trip namin that time. Pero si AJ, nung 3 years old siya, alam niyo yung mga 3 years old, cute yan, saka madaldal eh. Paglabas niya sa airport, alam niyo kung sabi niya, it smells bad. It smells bad daw ng Pilipinas. Tapos nag-check-in kami sa ano, sa Grass. Yes, sa SM North. No, every time lalabas kami ng condo, sabi niya, it smells bad. It smells. Sabi ko, ha? Ano kumaano? Sabi ng kaibigan namin, alam mo yung naamoy niya? Naamoy niya yung difference kasi ng amoy Amerika tsaka amoy Pilipinas. Yung sa Pilipinas daw kasi, yung plumbing natin, yung drainage, diretso sa drainage eh. Sa US kasi or sa other ano, first world country, may P-trap, no? May P-trap yung tubo papunta sa drainage, sa drain, hindi yan diretso, may letter U pa yan, so may tubig, so yung singaw ng drainage hindi mo maaamoy nga naman. Okay, so yun nga, nakakatawa naman kasi bata eh, hindi yan nagsisinungaling, tsaka alam niya yung difference, no? Kaya pala mabaho dahil amoy mo yung imbornal. Dito pala sa US hindi naaamoy yung imbornal. Tatawa kami maski sa paglabas namin ng condo eh. Kasi maski sa mga building daw walang P-trap eh. Diretso sa inodoro eh. Ay, diretso sa drainage eh. Kaya yung singaw lumalabas. Anyway, so yan ang aking ano, goal. Gusto ko mag-enjoy si AJ sa trip namin. Gusto ko magustuhan niya to para may memory siya na maganda na gusto niya uling bumalik.
Kasi nga naman, wala siyang idea dahil sa Texas siya pinanganak. No? Tapos, ano pa? Ito, tinatakot ko siya eh. Sabi ko sa kanya, "You're gonna meet your grandma, my mom." My mom used to pinch me. Kinukurot ako ng mami ko. Tsaka pinapalo ako, spank me in the butt. Papaluin ka nun. Niloloko ko eh. Hindi ko alam, sineryoso niya. Sinabi niya doon sa kaibigan niya na mamimit daw niya yung grandma. Kaya narinig ko na sinundo ko siya eh. Nag-uusap sila. Mamimit daw yung grandma na nagpipinch. Sabi ko, AJ, why did you tell your friend na ganyan, na your grandma's gonna pinch you or spank you? Sineryoso pala ni AJ. Anyway, tapos ito pa pala, realization ko nung nung palis kami ng Houston, kahit pa paano magaan na yung pagbiyahe, maalwan as compared nung kuya niya. Kasi nga yung mga kuya niya nung bumiyahe kami papuntang US, maliliit pa, 6 years old, si JM, si Tantan 7, magi 8. So maliliit pa yung mga yon. Si AJ, 12 years old, no? Pwede nang iwan, pwede na siya mag-restroom mag-isa. Yun, nung kasama ko nun, yung dalawang maliit. Imagine niyo ilang maleta dala ko, tapos yun nga, no? Hindi ko nga alam paano ako nakapag-restroom noon eh. Hindi mo sila pwedeng iwan. Dapat kasama mo sila. Baka dinala ko sa restroom pati mga maleta. Alam ko yun, sa eroplano, pag oras ng kainan, kailangan pakainin mo sila. Oras na mag-toothbrush, kailangan mag-toothbrush sila. Magdudumi or magsi-CR sila, kailangan samahan mo. Yun, nakakapagod. Kaya alam ko na, after 1 week after naming dumating ng US, nagkatrangkaso ako doon eh. Ibang klaseng trangkaso eh. Grabe yung ano ko doon. Parang init na, parang sinusunog yung loob ng katawan ko eh. Iba, ewan ko ba, siguro sabi nila nag-acclimatize daw ako. Ano no, pero siguro kasama na rin yung pagod tsaka stress. Anyway, so and guys, update ko lang kayo, no? Time check 23, so 11:30, 36 na dito. Yan, countdown 11:36. Ang alis is 1:55. 1:55. No? 2 hours pa. Almost 2 hours. So, hopefully makapahinga ako. Nakakatakot lang matulog eh, kasi baka maiwanan ako. Kung hindi ka man maiwan, mahuli ka sa pila. Ang problema, mga kasabay ko puro Pilipino. Nagulat ako eh, sabi ko, ang daming Pilipino. And then na-realize ko, ano pala, Manila na yung destination ng plane, no? Ibig sabihin, iba-ibang connecting flight dito nag-meet. Yung isa nga kinausap ko, galing daw Las Vegas eh. So, yan. So, alam mo, pag may Pilipino, alerto yan sa pila, no? Ang problema kasi pag nahuli ka, yung pag meron kang hand carry, puno na agad yung overhead bin. Maghahanap ka na kung saan bakante. Kahit nakatapat sa upuan mo yan, may maglalagay dyan pag nahuli ka. Yan lang, kaya kailangan mauna ka or tama lang yung oras mo, huwag kang pahuli-huli. Anyway, so yan lang update ko sa inyo dito from Vancouver, no? Syempre Canada, summer na sa Texas, pero pagdating namin dito malamig. Kaya sinuot ko na yung sweater ko, light jacket lang, light, malamig dito. Dinaanan namin yung bundok nila, may mga snow pa doon sa bundok nila eh. Imagine nyo, summer malamig pa din. Anyway, so that's it guys. Umaga na dito, madaling araw ng Friday. Kung nasa Texas ako, no? Pero dito mag-aalas 12 pa lang. That's it guys, no? See you next time. Bye.